Yeah. Okay. Rinig na ako. Amen. So, Yes. like what I said, sabi din sa, ang pinakang point ng Habakkuk is not, hindi ang Panginoon mahina sa presensya ng kasalanan, but God is so holy, so kind, so loving, that when God sees sin, lagi siyang gumagawa ng kaparaanan para to make it right. And God is always making moves. Ganun siya kabanal na He always tries uh, to make to do something about sin that brings correction, that brings healing, that brings restoration, and ultimately redemption. He do not just turn away from us na madumi ka, ayokong tumingin sa'yo. But God always moves toward us, making things right. Amen? Amen. So yun, naisingit ko lang. So we will now proceed with, ito kasi napakahalaga na malaman natin tong anong to yung nature ng Lord pagdating sa kasalanan. Kasi kapag ang isang tao, he looks at God na parang he always so judgmental, he is always parang nadidiri siya sa iyo every time that you make sin, na parang ang Panginoon by ano, parang he always turns his back to you kapag nakakagawa ka ng mali. Nagkakaroon ng negative connotation yung iba na they have fear to go back to God. To go back to God, they have this negative connotation of who God is. But God is a loving God. Amen? God is a loving God. And we will proceed na to chapter 8. Yan. So the chapter 8 focuses on these clusters. So hinati ko siya sa apat. So the first one is the ripe fruit. Kung binasa niyo sa Tagalog, ay yun yung nakalagay dun sa verse 1 to 3 sabi, sinabi sa akin ng Panginoon, tingnan mo ito, Amos, isang basket ng hinog na prutas. So ang pinakang context nito, the basket of summer fruit symbolizes Israel's ripeness for judgment. So just as summer fruit, kagaya ng mga 'di ba mga prutas madali siyang napapanis o madali siyang nabubulok o madali siyang naihinog kapag naiinitan or na-spoil agad siya ng madali. Ganun din yung judgment na paparating sa Israel. So Israel's corruption has reached its peak and judgment is imminent. Ibig sabihin papadating yan, papadating yan. And yung cluster 2 naman, which is verse 4 to 6, sabi this section exposes economic injustice, cheating in trade, oppressing the poor, and exploiting God's appointed holy days. So God sees not only sinful action, but also their heart motivation. Medyo ewan ko kung tama ba yung word na nakakatawa. Kasi during this time, ang ginagawa kasi ng mga nation of Israel, nandadaya sila, alam mo yun, sa mga businesses din nila, even in their businesses, nanloloko sila, nanlalamang sila ng kapwa nila. Pero at the same time, ginagawa pa rin nila yung mga rituals, ginagawa pa rin nila yung Sabbath, ginagawa pa rin nila yung mga worship nila, ginagawa pa rin nila yung mga pagsamba nila. Basta everything that makes them religious, ginagawa pa rin nila. Pero if you look at the context, kung for example, ginagawa nila yung Sabbath, but in their mind, ang tagal naman ito matapos. Parang parang gusto ko na matapos tong ginagawa namin. Parang for the sake of doing it, ginagawa lang nila. Pero dito nga sinasabi na that God do not only see their action, hindi lang nakikita ng Panginoon yung action nila, but also their motivations and their intentions sa kanilang mga puso. Ibig sabihin na nakikita pala ng Panginoon sa atin ay hindi lang yung ginagawa natin, kundi maging yung mga laman at desires ng ating mga puso. So, wala. Wala. Yon. Next one naman sa verse 7 hanggang 10, God declares that sin will have consequences, which is true. Even to now, sins have consequences. The certainty of judgment is illustrated with natural and social destruction, the land trembling, the celestial disturbances, and sorrow replacing celebration. So wala silang pake, they just keep on doing their celebration, pero the judgment is near sa Israel during this time. And yung din naman, 'di ba binibigyan sila ng Panginoon ng mga warning, binibigyan sila ng Panginoon ng this is what will happen. Pero binigyan ng focus dito ng Panginoon that this is worse. This is a para mas malala siyang klase ng famine kasi this is not just a famine of alam mo yun, yung physical famine na wala silang makain o
nasisira tong mga paninim nila, kundi ang sinasabi ditong klase ng famine is famine of God's word. Ibig sabihin, yung kakulangan nila ng word of God. So this famine is spiritual, not just physical. So the people will desperately seek God's word but will not find it. God emphasizes the critical importance of hearing, obeying, and treasuring His word. So hearing, obeying, and treasuring His word. Amen. So medyo maiksi lang actually yung buong chapter 8 pero punong-puno pa rin siya ng mga lessons ng warning and correction not just for Israel. For me, this is not just a message for Israel kundi yung mga warning dito is something that we can apply even up to this day. So yun. Let's proceed with the lessons that we can learn from this chapter. So the first one is sin cannot be forgotten or ignored. So let me be clear. Kapag God says in His Word na sabi niya sa Hebrews 8:12, for I will forgive their wickedness and their sins and their iniquities will I remember no more. So basically, in the New Testament, God is saying that your sins will be forgiven and I will remember your sins no more. Ang point ko dito ay hindi yan na sin is not forgotten, forgiveness comes only through Jesus Christ. Maraming mga tao, kagaya dito sa nations of Israel, akala nila that when they forget the word of God, that when they forget, alam niyo, nakalimutan nila yung kasalanan na ginawa nila, God will also forget about it. Na kapag in-ignore ko yung ginagawa kong masama, tapos nakalimutan ko siya, nawala sa isip ko, parang, ay, makalimutan na rin ng Panginoon. So, hindi siya ganyan na nag-work. Hindi porket hindi mo na siya naaalala, or naisip mo lang, ay, hindi, ayusin ko na lang, gagawin ko na lang ng kung ano yung nagawa ko ng nakaraan, okay na yun, kakalimutan ko na lang, tapos mag-move on na ako, then maybe God will forget it. Pero, God says in Amos chapter 8 verse 7, sumpa ko sa kayabangan ni Jacob, which is si Jacob si Israel, yung the nation of Israel, hindi ko malilimutan ang kanilang gawa. Actually, yung word na forget dito, dun sa Amos chapter 8, verse 7, is not just forget na nakalimutan lang ng isip nila, na lapses lang on their mind or memory loss. Hindi siya ganong klase ng forget, but deliberately ignoring. Pag sinabing deliberately ignoring, ibig sabihin, alam nila na may ginagawa silang mali, pero I just push it aside. Tapos gagawa na lang ulit ako ng ritual, sasamba na lang ulit ako. Tapos hindi ko na i-confess yung sin ko, basta tatabunan ko na lang siya. And hoping that God will overlook your sin. So, ang ginagawa nila, Israel relied on outward rituals and appearances to cover their wrongdoings. But the reality is God saw their heart. Nakikita ng Panginoon yung kanilang puso. Kahit pa sabihin nila na, ay nakalimutan ko na yan, gumagawa naman ako ng mabuti. But ultimately, God saw kung ano yung ginagawa nila. So, we can read from this point or in this slide, sabi dito, the only way a sin is truly dealt, ang isang kaparaanan para masabi ang isang kasalanan is na truly dealt, ibig sabihin ay naasikaso mo ng husay, is through the atoning work of Jesus Christ. Ano ibig sabihin ng atonement? Pag sinabi kasi ng atonement, sa ibang sa ibang industries, ginagamit siya as parang payment. Kung meron kang pagkakautang, then you have to pay for something. Tama ba? Pag nag-utang, magbayad. Yeah. Yan, pag may utang, dapat siyang binabayaran, hindi kinakalimutan. 'Di ba? Tama. Parang sabi na eh. Nahinday ko lang yung reaction ni Janelle. Pero yon, kapag ka may utang, binabayaran siya. Hindi siya kinakalimutan. Hindi siya nag-hope na sana makalimutan niya na lang yung utang ko. And it is the same thing with your sins. That your sins will not be forgotten. Hindi siya makakalimutan ng Panginoon by just for the sake of nakalimutan niya na kasi matagal na. But the reality is your sins will only be forgiven through the atoning work of Jesus Christ. So time alone does not cleanse the conscience or reconcile us to God. Kung may nagawa kang mali, lumipas siya ng 5 years, 10 years, not until you come to God and ask for forgiveness and accept His forgiveness, then you will not be forgiven. Hindi makakalimutan ng Panginoon yung kasalanan mo. Kahit pa na lumipas ng 10 years, 20 years, 30 years. The only way that you can be forgiven is through
the forgiveness, and through the atoning work of our Lord Jesus Christ. Amen. 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 And sabi dito sa First John chapter 1 verse 9, alam niyo napakadali nga itong binigay sa atin ng Panginoon eh. Truly that it is God's grace na sabi dito sa First John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, so alam niyo isang way para ma-confess mo isang bagay is to acknowledge that you have done something wrong. And there's nothing wrong sa pag-admit na ikaw ay nagkamali. Tama ba? There's nothing wrong even you are as a Christian, even as a man of God. There's nothing wrong with admitting that you have sinned o nakagawa ka ng kamalian. There's nothing wrong with that. Ang mali is kapag alam mong mali, nilalaban mo pa rin. So the first thing that we need to do is to confess our sins and acknowledge that He is faithful and just. Ibig sabihin, He is a God of justice and He will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. And yun ang kagandahan pagdating sa Panginoon. Hindi niya lang binabayaran yung ating mga kasalanan. He doesn't just forgive our sins. He doesn't just forget about our sins, but He also purify us and cleanse us from all unrighteousness. Amen? So it is not time, it is not your forgetfulness ang maglilinis ng kasalanan mo na kapag nakalimutan mo, God will forget about it. The only way for your sins to be dealt with is through confession and acceptance of the finished work of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So under the new covenant, Jesus' sacrifice ensure that sins are not only covered, but fully forgiven, allowing believers to approach God with confidence despite of past failure. Amen. So his blood provides forgiveness from your past, even your present, and even in your future. That is how powerful the word of God is and the blood of Jesus Christ is. So when we repent and surrender to Him, we confess our sins, ay ang Panginoon, siya ay tapat, siya ay mabuti para patawarin ang ating mga kasalanan. Amen? And ito yung isang turo na nagdi-distinguish between human forgetfulness and divine justice. Na pwedeng makalimutan natin ang isang bagay pero not until your sins are addressed in the cross, not until your sins are addressed properly or dealt properly, then your sins can have consequences. And we know the consequences of sin is death. But God's mercy through Christ allow us to be restored under the new covenant. Amen? Na ikaw ay pinatawad sa pamagitan ng hindi ng iyong gawa, ng hindi ng iyong sipag, hindi ng sarili mong kabutihan, kundi ito'y napatawad sa pamagitan ng ating Panginoong Hesus doon sa cross ng Kalbaryo. Amen? That Jesus satisfies justice on our behalf. So if you are you believer of Christ? If you are a believer of Christ, pwede bang mag-comment ka sa chat natin ng I am forgiven. Pwede ba yan? I-chat natin sa ating chat. If you are believers of Christ, i-chat natin sa chat that I am forgiven. Hindi ko alam spelling ng forgiven. Ah. I am forgiven. Because God says in His Word that those who believe are not condemned, but those who do not believe are already condemned. But because you believe in Christ, you believe na ikaw pinatawad ng Panginoon, then you are forgiven. Amen and amen. Praise God. So number two natin, point number two, is spiritual famine is worse than physical hunger. Amen. Niniwala ba kayo dyan na mabuti nang magutom ang iyong katawan, wag lang magutom ang iyong spiritual? Amen? Yan, amen. Na akala kasi ng ibang pagka nagutom ay talagang hindi na kaya. Pero pinapakita sa atin ng Panginoon na mas mahirap. Actually, kahit mababasa natin yan sa Amos na it is worse than the physical hunger or the physical famine na dadanasin nila. Let's read from Amos chapter 8 verse 11. Sabi niya, magpapadala ako ng tagutom sa lupa. Yan, magdadala daw siya ng tagutom, ngunit hindi ng tinapay ni uhaw sa tubig, kundi ng pakikinig ng salita ng Panginoon. And yun yung ine-emphasize ng Panginoon that the famine, actually kung malalaman natin yung ano nito, yung context nitong verse na to, the famine is not caused by God's
action na wini-withdraw niya yung word of God niya na ayaw niya na makinig, i-withdraw niya yung word of God niya. The word of God is available. If you can see here that the word of God is available, the word of God is there, but the problem is the people neglecting, ignoring, and rejecting it. Ang problema ay hindi walang word of God na silang maririnig. But the problem is, ang problema nila is nire-reject nila yung salita ng Panginoon, ini-ignore nila yung salita ng Panginoon, at nire-reject nila yung salita ng Panginoon. So actually this can still apply even up today. Alam niyo, napakaraming mga preachers ngayon. There are a lot of man of God. Maraming mga ways para makarinig tayo ng salita ng Panginoon. But God withdraws His word. Parang nagkakaroon na sa atin ng tagutom pagdating sa spiritual. Not because God is withdrawing His word na hindi niya pinapakita sa inyo yung word, but because we are neglecting, ignoring, and rejecting it. So, gaya dito sa nation of Israel, they become spiritually deaf, ano, para silang bingi in the spiritual despite the abundance of truth available. And alam nyo, medyo maano tong word na to kasi kung mababasa natin dun sa context nitong chapter ano, ng chapter 8, hindi lang siya tumutukoy dun sa food or dun sa spiritual food na parang gatas lang, but yung mga meat talaga na bawat isa talaga sa atin as a Christian, as a believer, you have to have a full, deep teaching that satisfy your spirit. Hindi talaga sasapat na yung spiritual mo ay pinapakain mo lang every Sunday or every once a week, every 2 weeks ka lang nakakarinig ng salita ng Panginoon. Kasi ano ang nangyayari sa ating spiritual, hindi mo siya napapakain ng tama. And alam niyo ba na ang nagiging cause talaga nito is because of distractions, busyness, and secular priorities ng mga tao even from the time of Israel and even up to now, na parang ang daming mga bagay na nagdi-distract sa atin, ang daming bagay na nagiging dahilan para mabisi tayo, yung mga bagay dito sa mundo na nagiging priority natin ng mas higit at mas malalim kaysa dun sa pagpa-prioritize natin ang salita ng Panginoon. Iyon yung nagiging dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng famine o tagutom pagdating sa salita ng Panginoon. So we can read here, sabi, famine is not caused by God withholding His truth or withholding His word, but by people neglecting, ignoring, and rejecting it. They become spiritually deaf despite the abundance of the word available. So under the new covenant, the situation changes for believers in Christ because Jesus promised that the Holy Spirit as a teacher and guide, ensuring we have access to God's word and wisdom. So bilang mga believers, ito ay reminder sa atin na ito yung isang good news din para sa atin that we have the Holy Spirit as our teacher and as our guide. Mababasa natin yan sa John chapter 14 verse 26, na through the Spirit, believers can understand, meditate on, and apply spiritual scripture daily sa ating mga buhay. Amen? So, the famine, kung mababa, kung nalagay ko dito. Yan, yan pala sabi sa John 14 verse 26, but the advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and he will remind you of everything I have said to you. So kung ipipip natin dito, meron dito nakalagay na word na remind and teach. And God cannot teach you something or God cannot remind you something of something na hindi mo nalaman. Paano ka i-remind ng isang bagay na hindi mo alam dati? So you have to read the Word of God. And kaya nga po pag nagbabasa tayo ng salita ng Panginoon, para siyang seed Para siyang isang binhi sa atin na every time we read the Word of God, minsan, siguro kayo naranasan nyo to, alam mo, hindi nyo minsan maunawaan kung ano din yung nabasa nyo. Ano kayang point ni Lord dito? Bakit ito pina-inlaw ng Lord na mabasa ko tong word na to? Pero, trust and have faith in God na whatever you read, kung ano ba yung nabasa mo at napakinggan mo, in time, God and the Holy Spirit will remind you of the word that you heard. Amen? Na hayaan mo lang na kumain ng salita ng Panginoon, you read the word daily, you read the word of God, you read the scripture, even sometimes hindi mo siya nauunawaan. And I believe and I put my trust in God and I put my faith in God
na in perfect time and through the work of the Holy Spirit, ang Holy Spirit ang siyang magre-remind sa iyo ng word na nabasa mo. Siguro naranasan niyo na yun na meron kayong isang nabasa na word of God, tapos hindi niyo siya magets, tapos something will happen or isang sitwasyon yung mangyayari sa iyo, tapos marirealize mo na, yun pala yung sinasabi niya, yun pala yung pinakang point ni Jesus. And hindi, you cannot be reminded of something that you don't know. So napakahalaga po sa ating mga Kristiyano na marinig natin o maaral natin ang kanyang salita, na meron tayong word of God na nakaimbak doon sa ating mga puso. Kasi kapag meron kang tinanim, meron kang aanihin. Kung meron kang tinanim, meron kang aanihin. And paano ba natin ito may apply sa ating mga buhay? To prioritize daily Bible reading and meditation and study. Mag-aaral tayo ng salita ng Panginoon. Alam niyo, napakaraming mga resources ngayon. Meron ng mga podcast, meron ng mga online sermons, meron na din kagaya nito. Actually, isipin mo, magkakaroon pala ng mga ganitong invention, mga Zoom Bible reading, na even though we are apart, binibigyan tayo ng panahon ng pagkakataon para makapag-aral ng kanyang salita. And also, isang kaparaanan upang hindi tayo magkaroon ng kagutuman pagdating sa salita ng Panginoon is always prioritize the Word of God over anything. Alam nyo, nakakahiyang sabihin na wala tayong oras para sa salita ng Panginoon. Amen. O, lagay natin sa chat. Find time. Alam nyo, laging dito habang tumatanda ako, doon ko talaga na-realize na wala talagang free time sa mundo. Parang wala talagang free time ang tao, but ang tao, humahanap talaga siya ng time para sa bagay na mahalaga sa kanya. Naintindihan nyo ba? Na ang tao talaga, lalo na pag tumatanda ka na, wala namang free time eh. But you always find time for something that is important to you. For example, sa trabaho mo, kaya ka nakakapagtrabaho kasi hinanapan mo talaga yung ng oras yung araw mo na every 8 hours ilalaan ko to sa trabaho ko. You find time for it. Pagka kunwari gusto mong manood ng Korean drama, kahit gahol na, kailangan mo mag-aral, nakakahanap ka pa rin ng time dun sa bagay na yun because you find time. Ikaw yung nag-a-allocate, saan ko ba i-spend dun 2 oras ko, saan ko ba i-spend dun 3 oras na to. And every time that you chose anything over God's word, it shows and it reflects your intention and your motive and your priorities, na ibig sabihin hindi talaga mahalaga ang salita ng prioritize anything over the Word of God. And let this be a reminder for all of us na ang salita ng Panginoon is hindi para sa Panginoon. It is not for God. Pero ang salita ng Panginoon is there to empower us, to help us. Ang salita ng Panginoon ay nandyan to be our strength and to be the food of our soul and our spirit. Amen? Amen. So let's always find time, kasi ako, naniniwala din ako na mas mabuti pang magutom ka sa physical kaysa magutom ang iyong spiritual. Amen? Amen. Amen. So hearing God is a gift that grows stronger with practice. The more we read consistently, the more we meditate consistently, and the more we obey consistently, the more our discernment improves, enabling us to recognize His voice clearly in all situation. Amen? Na kapag mas patuloy nating naririnig yung salita ng Panginoon, mas nagiging malinaw yung ating discernment. Siguro na nag-i-stumble upon kayo dun sa mga sa mga verse na minsan hindi ko alam kung ano bang pinapagawa sa akin ng Panginoon. Mag-aral ba ako, mag-masters, magpakasal na, mag-business, magnegosyo, ano ba talaga ang gagawin ko? Alam nyo, we cannot wait for God na gisingin ka isang araw at sabihin sa iyo na, for example, you be UB, mag-masters ka na lang. Hindi, we cannot wait God to talk to us sa ganong paraan. I believe na kaya yun gawin ng Panginoon, pero we cannot expect na ganun yung way na gawin sa atin ng Panginoon. You have to be familiar with His word. You have to be familiar with His voice, na maging malinaw yung discernment mo sa salita niya, maging familiar yung tinig mo sa boses niya, and ang isang bagay lang ay nagiging familiar sa'yo through experience. Parang sa isang tao, kapag ang isang tao palagi mo siyang kasama, nagiging familiar ka na sa kanyang sa boses niya, tama ba?
Minsan nga, meron ba kayong mga close friends, mga close na kaibigan nyo, taong kakilala nyo, na minsan, kahit malayo pa lang yung tao na yon, narinig nyo yung boses, alam nyo na, ay, si ganito yon, si ganyan yun. O kaya kahit sa chat, minsan kachat nyo siya pero naririnig nyo yung boses because you are so familiar and you can discern that person's voice na kahit malayo siya or any circumstances, naririnig mo kung ano yung sinasabi niya. And yun yung prayer ko sa bawat isa na narito, na maging ganun kalinaw yung pagkarinig natin at pagkaunawa natin sa salita ng Panginoon, na sabi nga dito, nakalagay dito, so that we can recognize His voice clearly in all situation. Kapag sa buhay natin, maraming voice, marami tayong naririnig ng mga salita, sometimes naka-cloud yung isip mo, di ba? Sino bang susundin ko sa mga boses na to? And my prayer for everyone is maging gano'n na lamang kalinaw ang salita ng Panginoon sa ating mga buhay, that despite all the storms, despite of the trials, despite of all the distractions, gano'n na lang kalinaw yung pag-discern natin sa boses ng Panginoon, that we can hear Him clearly and we can hear His instructions clearly in our life. Amen? And sabi ko nga, hindi siya magpupunta sa iyo ng basta na lang, na isang beses ka lang nag-pray, narinig mo na agad yung tinig ng Panginoon. You have to practice it daily. Kung yung kaibigan mo, hindi mo naman agad naging familiar ko dun sa boses niya dahil isang beses kayo nagkita, di ba? Sometimes you are with that person every day. Siguro sa mga magjowa dito or sa mga mag-asawa, makaka-relate dito. Kasi sobrang, alam niyo, lagi na kayong magkasama, magkapalitan na halos kayo ng muka, is kahit malayo yung tao na yun, naririnig mo siya. Kahit may tumatahol na aso, kahit may bumubusina, naririnig mo yung word na yung boses niya. And that is the same kind of relationship that, alam mo yun, ang prayer ko sa bawat isa na maging ganun yung relationship natin sa Panginoon. Amen? Nawala. Yeah. Sabi dito sa First Thessalonians chapter 2 verse 13. Tama. Yan, First Thessalonians chapter 2 verse 13. And also, and we also thank God continually because when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as a human word, but as it is the word of God, which is indeed at work in you who believe. Amen? Na kapag naririnig natin ang salita ng Panginoon, this is not just a mere word of man, na hindi lang to salita ng tao, kundi ito ay salita ng Panginoon. And napakaganda nung dinagdag niya dito sa dulo na yung word of God na yon nagwo-work through you, in you, at nagwo-work siya dun sa mga taong naniniwala dun sa word na yon. And yun yung maging ano sa atin, maging revelation sa atin, na truly that the word of God is working in your life, working on your soul, na yung salita ng Panginoon is very powerful siya. Sabi nga sa kanya sa scripture that the word of God is life and it is spirit. It is life and it is spirit. Amen? Amen. Amen. So point number 3 na tayo. Actually, this point number 2 and point number 3 is somewhat similar. So number 3 is keep on listening. Hearing God enhances our discernment. So nabasa nyo dito na kapag paulit-ulit nating naririnig yung salita ng Panginoon, mas nagiging malinaw yung discernment natin sa Panginoon. And the same way, conversely, conversely, sa kabilang banda, kapag ang salita ng Panginoon naman ay patuloy at patuloy nating nire-neglect, nire-reject, mas nagiging, alam mo yun, parang nagkakaroon ng rust, spiritual rust, na parang, ano man tamang term sa Tagalog? Parang kinakalawang ka pagdating sa pakikinig ng salita ng Panginoon, na kahit nangungusap na sa iyo ang Panginoon, hindi mo siya marinig because you just keep on ignoring and neglecting His word and His voice. Sabi dito sa verse 12, at maghahanap sila sa salita ng Panginoon, ngunit hindi nila ito matatagpuan. Not because God is withholding His truth, not because God is withholding His word, but because His people keep on neglecting, rejecting, and ignoring the word of God. Dahil patuloy nilang nire-neglect, nire-reject, nagiging ano na siya, nagiging constant na siya sa'yo, na wala ka ng pake. You just wala kang, you don't care about what you heard. Ngayon, kapag hinahanap mo na yung salita ng word, ng salita ng Lord, kapag kailangan mo siya, hindi mo na siya marinig
kasi you just keep on ignoring it. And just a metal left unused, kagaya ng isang metal na nakatiwangwang lang dyan, nababasa, begins to rust, our spiritual sensitivity dulls when we stop listening to God's word. And ito po yung sa mga, hello, hello Marinel. Yan, isa to sa mga, ano ko talaga, isa sa mga fear ko talaga. Hindi naman fear na ano, na natatakot ako na ganito. But isa sa mga fear ko talaga as a, especially as a believer, na maging natural sa akin yung salita ng Diyos, na maging ano lang siya, na maging mawala ng impact sa yung salita ng Diyos, na naririnig mo yung word, nakakarinig ka tuwing Sunday, nababasa mo siya, nakikita mo sa Facebook, nakikita mo siya sa mga reels, pero hindi siya nagkakaroon ng effect sa iyo. So do not let the word of God be normal in your life. Ang salita ng Panginoon ay hindi siya nagiging normal, o parang hindi siya nagiging ano dapat sa'yo, parang okay, may word of God, pakik ko. Okay, nakita ko verse na ganito. Parang hindi siya nagkakaroon ng impact sa ating buhay because we are not, pwedeng dalawa yan eh, because una, nire-reject mo yung word na nabasa mo, or you just ignore it. Bakit ko kung nabasa kong ganito? And gaya nga dito, sabi dito, kapag ang isang bakal is patuloy na hindi nagagamit, kinakalawang siya. In the same way, nagiging dull din o mapurol din yung ating sensitivity sa word of God, sa voice ng Lord, kapag paulit-ulit natin siyang nire-reject. So, hearing God is, parang nabasa ko na yun. Yan. And yun yung gusto kong i-remind sa bawat isa, na mas maging ano tayo, mas maging sensitive tayo sa salita ng Panginoon. Alam niyo paano niyo malalaman? Minsan napapatanong ba kayo na narinig ko ba dapat ang salita ng Panginoon? Dapat ba ay narinig ko ba dapat ang word of God, or ako lang 'yon? The first thing that you have to ask yourself, una tanongin mo, anak ka ba ng Diyos, or are you a believer of Christ? Kasi kapag ikaw ay believer of Christ, tinuturing kang isang tupa. You are a sheep of God, tupa ka ng Panginoon. At sinabi niya sa John 10:27, ang aking mga tupa ay nakikinig sa aking tinig, at ako'y kilala nila at sinusunod nila ako. Sometimes people hear this verse, o minsan lagi na itong nasasabi, narinig ko ang Panginoon. Sinabi sa akin ng Panginoon na ganito, God talk to me, God revealed to me. Nagkaroon ng revelation sa akin ng Panginoon. Pero nakakalimutan nila yung pinakamahalagang part, yung huli, na hindi lang sinabi dito na my sheep hear my voice and they recognize me. Hindi lang nila naririnig yung salita ng Panginoon, at hindi lang nila nare-recognize sa Panginoon yon, kundi yung last part yung mahalaga dito, yung sinusunod nila ako and they obey God. Marami sa ating mga nakakarinig na, alam mo yun, minsan na binibigyan tayo ng Panginoon ng correction, and minsan sineshare pa yun ng mga ibang believers na kinokorek ako ng Panginoon sa bagay na to. Pero hindi mo naman pinakinggan, parang wala ka din namang ginawa dun sa call sa'yo ng Panginoon sa bagay na yon. So it is not just listening for the sake of listening. Hindi lang siya nakikinig ka sa salita ng Panginoon, pero nakinig ka lang, narinig mo lang na ganun yung sinasabi ng Lord, pero hindi ka sumunod, then what's the point? Parang sa isang tao na sinabihan ng nanay niya na, anak, magsaing ka. Tapos pagyayabang pa nung anak na, oh, nakita mo, narinig ko siya. Sinabi niya sa akin, magsaing daw ako. Na nangusap sa akin yung nanay ko, nangusap siya, sabi niya, magsaing daw ako. Pero if you are not acting on what God says, at hinahayaan natin yung salita ng Panginoon is ma-ignore o ma-reject sa buhay natin, then nagiging mapurol yung ating ano, nagiging mas mapurol yung ating sensitivity when it comes to His Word. So my prayer, and I hope that this is your prayer as well, na bawat isa sa atin is magkaroon ng ganong sensitivity sa sinasabi sa atin ng Panginoon. Not just to have this sensitivity to hear His Word, but this sensitivity na magawa kung ano yung pinapagawa niya sa atin. Amen? Amen. So pwede bang i-chat natin dyan sa chat box natin? Listen and obey. Yan, listen and obey. Hindi lang siya listen, hindi lang siya listen, kundi listen and obey. Yan, basahin natin. Listen and obey. So yun, alam niyo kung paano natin maano to, na
We have to spend time talaga sa pakikinig ng salita ng Panginoon. We have to spend time ng pakikinig ng mga man of God sa pagpipreach. And alam niyo, isa sa mga mahalaga din na dapat ginagawa ng isang Kristiyano, bukod sa nakikinig siya, ay nagme-meditate. Amen. Paano ba pag sinasabing magme-meditate? Yung wordly meditation kasi, yung meditation sa word, as ang ginagawa nila, alam mo, ine-empty nilang kanilang isip na huwag kang umisip ng kahit na ano. Just meditate. Parang ibig sabihin sa kanila ng meditation is to, alam mo, tanggalin lahat ng nasa isip nila. But when we say yung meditation ng mga Kristiyano o yung meditation ng mga mananampalataya is you fill your mind with the Word of God. Amen. You meditate on the Word of God. Hindi mo siya ine-empty. Kasi may warning ang Panginoon dyan. Sabi niya, ang isang bagay na empty, isang bagay na hollow, ay pinapasukan ng masamang espiritu. And instead of emptying your mind, you have to fill your mind with the Word of God. And through the Word of God, na palagi mo siyang iniisip, minemeditate, and you believe on what you meditate, kung naniniwala ka din sa minemeditate mo sa isip mo, then, alam mo yun, ang Word of God, siya mismo yung magko-complete ng kanyang purpose dito sa lupa. Actually, sabi nga yan sa Word of God na the word of God will not fall o hindi bababa yung salita niya dito nang hindi niya nagagawa kung ano yung purpose niya. Hindi bababa yung salita niya nang walang nangyayari. So it is impossible for a man, for a person to hear the word of God and walang mangyari dun sa buhay niya. Amen? Because ganun nga makapangyarihan ng salita ng Diyos sa ating mga buhay. That it will not go back to God. Hindi yan babalik sa Panginoon nang hindi niya na-accomplish kung ano yung sinabi niya. For example, you hear the word of God that I am healed, that by the stripe of Jesus Christ I am healed. Hindi yan babalik. Pag narinig mo yan and you believe on it, hindi yan babalik sa Panginoon nang walang nangyari na hindi ka gumaling. When you hear the word of God that the Lord is my shepherd, I lack nothing, that I shall not want. Hindi yan maririnig ng iyong puso nang naniwala ka nang walang nangyayari sa buhay mo. It will affect your life. It will move and it will work according sa plan ng Panginoon dun sa salitang yon. And ang kailangan mo lang magawa is to hear the word of God and to believe that the word of God is powerful na kumikilos ang salita niya. Amen? Amen, amen. So yon, that's our 3 point na we can learn from chapter 8. And I hope this encourage you to be more sensitive of the word of God, na hindi tayo magaya sa Israel na magkaroon sila ng famine ng word sapagkat they just keep on ignoring God, they just keep on ignoring and rejecting His word. Sana ang unang-unang tumanggap palagi ng salita ng Panginoon is not the people outside, kundi yung mga taong mananampalataya talaga. Amen. 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 Praise God. Praise God. Salamat po sa lahat ng kasama natin ngayong araw na ito. And my prayer, I pray for all of you. Pinagpe-pray ko lagi kayo. And this is the desire of my heart na makapag-share palagi ng Word of God sa inyo. I'm so much blessed and I'm so much encouraged kapag nakikita ko kayo nagjo-join. And God bless everyone. God bless everyone. So yun, bago tayo maghiwa-hiwalay, pwede muna tayong mag-picture taking. Yeah. Yan. Open natin ang ating camera. Yun. Hello. UB said, si Janels, si Casey, si said, si Jenny B, Almin. Okay, picture tayo. Ang cute ng puso. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Oh, chapter 8, no? Ganun. Ganun na eh. Ganun. Yan. 1, 2, 3. Yun. Thank you po. Thank you sa inyong lahat. Bukas si Yubi ang magtuturo. Ang ituturo niya ay Revelation. Joke lang. Joke lang. New Testament yung babasa, yung tuturo ni Yubi. Pero gusto ko ding At mag-topic thank you yung kanina. yung sa end times. Let's prepare Maganda for it. yung Revelation. Oo nga, gusto ko ding aralin talaga tapos may turo sa inyo. Pero let's pray for God's perfect time. And salamat, Dob. Thank you, Ate Rosnel. Nag-join si Marinel, no?
Wow. Yes. Bye-bye. Good night, everyone. Bye-bye. Bye-bye. Salamat sa inyo. Salamat sa inyo. Kasama ko. Bye-bye, Yubi. Chat ka lang kapag ka may Bukas, question sa ano. bukas ba eh? Hindi ba sa ano? Thursday? Ay, Thursday pala. Sorry, sorry. Thursday pala. Sorry. Bye-bye. Bye-bye. Ingat. Bye, Jenny Babes.